ulit, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, dito na po tayo. Muli nating pag-usapan itong mainit na away, mainit na banat ni Mayor Basti dito kay Senador Bongo. Talagang rumisbak, matindi po ang risbak nitong si Senador Bongo. Matindi po ang banat niya dito ho kay Mayor Basti. Ay sige, magpanunto kayo. Wag mo nga awatin yan, Digong, kapag ika nga po nagpambuno at nagpanuntok para matauhan ng bawat isa. Pasensya na po kayo dito sa aking background. Wala po tayo sa aking munting YouTube Boom Studio. Nandito po tayo ngayon sa aking simpleng sasakyan. At ito nga ho. At huwag po nating patagalin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Eto, baka tayo kulangin sa oras, ay gusto ko pong ibahagi sa inyo. Samahan nyo po ako, mga mahal kong taga-subaybay. Panoorin, pakinggan po natin ito. Itong matinding resback ni Bongo laban ho kay Mayor Basti. Nandiyan po sa screen, ipapakita ko ang resibo. At nasa ganun ay lubos nyo pong maunawaan. Pwede nyo pong i-screenshot yan. Ito, statement of Senador Bongo. Buhat po sa kanyang page. Ito ho. Iniintindi ko ang saloobin ni Mayor Basti. Talagang maintindihin ito. Itong si Mayor si Senador Bongo, mga kaibigan, ay ulitin ko yung sinabi niya. Iniintindi ko ang zalobin ni Mayor Basti. Sana all. Sana rin iniintindi mo ang salobin ng taong bayan, Senador Bongo. Hindi lang ang salobin na ni Mayor Basti. Sana inintindi mo na mali ang iyong pagtanggol. Sana inintindi mo na mali ang paghingi mo ng hustisya diyan kay Kibuloy na sinisigaw mo diyan sa rally na Justice for Kibuloy. Kaunting sundot lang po yun, mga kaibigan. Baka tayo kulangin sa oras. Ito, matagal akong nagsilbi ng tapat sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, ay pangita naman ho na tunay at tapat ang iyong pagsilbi dito sa iyong amo na si dating Presidente Digong. Pangita naman po na hindi taong bayan, Senador Bongo. Itatak mo sa iyong puso at isipan na hindi taong bayan ang iyong pinagsisilbihan, bagkus ay itong iyong amo na si Kibuloy at siyempre itong iyong pinakaamo na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Huwag mo na kaming daanin sa mga ganyang mga salita mo na mabulaklak, but hindi mo deserve na magsabi ka na mga ganyang mga pananalita. Kuwang-kuha na namin ang inyong galawan. Eto pa. Half of my life was spent with him and even until now. Dapat nandun ka sa maalala mo kaya. Pinadala mo itong istorya mo. Itong ika nga po salaysay na ito. At kikita dun yan. Baka may talent ka, but dito sa tambayan, kahit anong gawin mo, mga ganyan drama, ay kasusok lamang ka, Senador Bongo. Eto pa. I continue to help and my personal capacity, however and small, dahil commitment ko yan sa kanya nang hindi ko siya pababayaan. Huwag mong pabayaan. Sa bagay, kayo naman ay posible
na magsama sa kulungan. Dahil mauna lang ng kaunti itong dating Presidente Digong na una di umano na aarestuhin ng ICC. Sino kasunod? Pagka-aresto dito kay Digong, ang kanyang anak na dating ngayon ay kasalukuyang Vice Presidente at kasama ka doon, Bongo. Dito sa kaso na napakarami ang kinitilang buhay, napakarami ang ika nga po itananiman ng droga, at napakarami din itong ika nga po pinalabat ng laban at pinalabas ng nanlaban upang kitilin ng buhay. Tandaan mo yan. Ito pa. However, nabasa na natin yan. Ito pa. As they say, there is always in time for everything. Kaya pagsiservisyo ang inuuna ko sa ngayon. Ako po. Basta, ito ang matinding banat. Matinding respect sa iyo nitong si Senador Bongo. Bakit nga naman uunahin yung maisog rally? Bakit nga naman uunahin itong pagtanggol kay Kibuloy? Bakit nga naman uunahin itong si Bongo? Itong ipagtanggol ang iyong ama na si Duterte dito sa sangkatutak, sandamakmak na 46 billion. 46 ba? Napakadami nun tandaan mo. Isaksak mo sa kukuti mo, Mayor Baste, na inuuna ni Bongo itong pagsiservisyo sa taong bayan. Ay sana all. Alam mo, Senador Bongo, yan ang ganda ng mga sinasabi mo dito. Inuuna mo ang magserbisyo sa taong bayan, imbes na unahin mo ang mga ginagawa-ngawa ni Mayor Baste. Ay, deserve mo ba naman? Sa palagay mo, deserve mo? Itanong mo sa iyong pagbumuka o marap ka sa salamin. Bongo, kung ang mga sinasabi mo dito na inuuna mo ang serbisyo sa taong bayan, humarap ka sa salamin. Kung deserve mo yan o talagang tama ang pinagsasabi mo. Ngayon ka lang, ngayon mo ginagawa yan dahil re-electionist ka. Ngayon mo ginagawa yan dahil humihingi ka na simpatiya sa taong bayan. Ngayon mo ginagawa yan dahil napakalapit na ang kampanya. Alam ko tatakbo ka re-electionist bilang isang senador. Hindi mo na mabubula ang taong bayan. Matatalino, alam na ang galawan mo. Isa kang plastic Dapat noon mo pa ginawa yan. Hindi ngayon na malapit na ang eleksyon na ikaw ay pakitang tao lamang. Pagkatapos ng eleksyon, nandun ka na sa Davao. At doon mo inuuna ang ika nga po pagsilbihan si Duterte at si Kibuloy. Ito pa. Ako ay patuloy na nagsiservisyo dahil ito ang aking mandato at natutunan mismo kay dating Pangulong Duterte. Unahin ko palagi ang pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ng higit sa akin sarili. Aba, ikaw pala ay pwedeng makata, ang galing mong tumula, bati yung tinutula mo, ay alam mo ba ang ibig sabihin? Grabe ito Huwag mong i-mind condition ang taong bayan. Senador Bongo, dahil kahit tanong gawin mo, hindi mo makukuha na iboto ka ng taong bayan. Maaaring taga Davao iboto ka. Yung iba, inaayawan ka na nga But dito kami, na hindi taga Davao, hindi mo kami maloloko. Eto pa. Unahin ang kapakanan ng iyong kapwa Pilipino, lalo na ang mahirap at walang-wala at hindi ka magkakamali. Nako po, matindi ito. Unahin ang kapwa Pilipino at hindi ka magkakamali. Sinong inuuna mo? Ngayon mo lang inuuna yan. Mga kapwa mo mahirap, kunwari ay makimasa ka,
Samantalang nung ikaw ay tinama, nung unang ika nga po tama na senador ka, hindi ka na makapansin. Ang tingin mo sa kapwa ko mahirap ay isang basura. Ba't ang tingin mo dito kay Kibuloy at kay Duterte ay isang ginto? Yan ang pinagsisilbihan mo Itong lahat na sinasabi mo dito sa iyong post ay pawang hindi po naaayon sa iyong kalooban. Ito ay nasasabi mo lang sa pamamagitan ng pananalita, ba't hindi mo nananalaytay sa iyong mga dugo? Bongo, isa kang impostor. Nako, ito pa. One thing is for sure, mahal na mahal ko ang kapwa ko Pilipino higit pa sa sarili, kaya patuloy ako magmamalasakit sa aking kapwa. Anak ng katakot-takot. Nako po, kung malapit ka lang sa akin ay ano ang gagawin ko sa iyo kung malapit ka sa akin? Ipapabasa kong muli lahat sa itong mga sinasabi mo. At patataas ko ang iyong kanang kamay para magpanata ka makabayan. Ang galing mo magsabi ditong higit pa sa sarili, kaya patuloy ako nagmamalasakit sa aking kapwa. Mahal na mahal ko ang kapwa ko Pilipino. Nako po, Diyos mio, Diyos por santo, mahabagin, saan ka nangunguha? Umuhugot na itong iyong sinasabi. Isa kang senador, may karapatan ka na ipagtanggol ang Republika ng Pilipinas. Republika ng Pilipinas, hindi mo pa ipagtanggol. Kapwa mo, Pilipino na may hirap, hindi mo pa rin maipagtanggol. Wala ka malang nagsasabi. Diyan sa West Philippines bagkus pumapabor ka pa sa mga taga-China, ang mga ginagawa nila na pangharas dito sa kapwa natin Pilipino na magsusupply ng anumang pagkain diyan po sa West Philippines Sea. Ang mga isda ay inaalipusta ni Yoyorakan ho. Ano ang ginagawa mo? Napabor ka pa dahil nagtatago ka, ayaw mo mag-comment dahil ang iyong amo na si Duterte ay sangkot dito. Ganyan ba ang nagmamahal sa kapwa Pilipino? Nako po, matindi to. Mga kaibigan, ang gusto kong ipunto dito, wag po tayong magpadala. Wag po tayong magkaroon dito ng ano pa mga paniniwala sa mga sinasabi nito, sapagkat ito po ay nangihingi lang ng boto. Hindi po ito ang kanyang tunay na pagkatao. Mga mahal kong taga-subaybay, bagos ginagamit itong mga salitang ito, ginagamit ang taong bayan para i-mind condition dahil nalalapit na po ang eleksyon, mga kaibigan. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Maraming salamat. Diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot magbigay na naman public opinion. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.